The power of being unique. Whew. So, with that being said, no, unique, the power of being unique. Ganahan kong istoryanan niya karon. Ang uniqueness, usahay, ma-branded na dayon na ang mga unique na tao, mahimo sila outcasts, mahimo sila og mga rebels, mga differents, o ang pinakagrabe, ang weirdo. Hama mga weirdo din eh. Uy, weirdo! So, muna siya, ang weirdos, no? Pero na sila issue away, pero na sila ipakatawan, i-ridicule sa ilang mga, i-ridicule og mga normal people. Normal niya, group na sila, usually in a group. Di ba? In a group. Nya ka na sila nga normal, nag-think na sila nga cool kay sila. Pero, unsa may naka-cool anang pareha mo tanan. Say naka-cool anang pareha itsura, pareha mo jacket, pareha mo t-shirt floral, Forever 21, ana. Unsay naka-cool anang pareha mo tanan og gitan-aw, pareha gid mo tanan. Nya, nganong mas cool man nga mas cool sila nga gihatagan ninyo sila og power nga mo alienate ninyo nga lahi inyo yun ang una. Di na cool. Di ba? Di ba? Pero ang concession man gud na, okay ra man gud nga mulahi ka. Okay ra gid nga mutipas ka. Okay ra gid kayo nga mo walk ka alone to go where no human being has walked before in this earth. Galibog na ko sa akong English, English mo ba? Wala siya. Wala gina. Di ko ganahan nga kanang pare-parehan na siya no. Pare-pareha tatanan. All the more reason kinahanglan ta ma-different. The higher reason being kinahanglan ta lahi ta. Correct? Yes or no? Yes na lang. Dili ba day mas exciting nga maka-discover kag new information? Di ba day mas exciting nga kuha kag lain nga information inyo nang i-marry ang kanang information niya mo give birth ka og bagong ideas. Dili ba day na mas exciting nga maka-discover ka og something new, di ba? Di ba day na exciting nga lahi ang imong ginahuna kaysa ubang tao? Di ba day exciting nga mo evolve ka bisag sa kana lang nga gamay nga instance? Evolution man na. Nga able to think otherwise ba? Di ba? Pero basin og nangayo ako daghan na kayo sa inyo ha. Sig sobra ra akong gipangayo ba kay wala. Sobra ra. Kay kinahanglan mong good sa usa ka sistema naay growth ug naay progress, which is among gi-advocate tanan karon mga speakers, dapat naay growth ug progress ang usa ka sistema. Nganong magtukod man ka og sistema nga wa kay makit-ang agi ug dili siya mo foster og growth and development, di ba? So, kung magtukod kag sistema wa kay makit-ang agi, why gamit? Di ba? Ang katong mga tawhan nga mo value, dapat mong i-value na to, balik-balik na og ingon ha, dapat na to i-value ang growth ug progress. Kaya ang katong mga tao nga ni-value kaayo ang progress ug growth, sila na ang nahimong rule breakers. Yeah, most of the time, well, history has proven, rule breakers have the power to change the world. My gosh. So muna siya, ang progress o growth no, mo equate na siya og healthy nga environment. So, kung healthy nga imong environment, siyempre na kay makita nga nagtubo, na kay nakita nga tubig or na life ba, na signs of life. Mura ra nagtanom ka ba? Kung magtanom ka nita, tulo ka factors atong i-consider kung magtanom no. Ang usa na which is ang seed, which in context to my idea is ang imong idea mo ang seed. Kunya ang ikaduha nga factor ana is ang person nga nagplant sa seed. Ang iyahang intention o ang iyahang dedication sa pag-nurture ana nga seed para kita siya og fruit. O ang ikatulo, mag-cultivate og soil. Dapat ang soil well cultivated, well suited enough na siya nga maka-plant ka.
So karon nga time, opportune kayo nga time nga magtanom og ideas, di ba? Plant an idea, nabalim to eh. Plant an idea inside a young man and he's dangerous daw. Sakto mo ka ba sakto to? So muna siya musud karon ang Generation Z no. Kamo ang soil. Ang Generation Z, ako lang i-recap kung unsa na ang Generation Z. Mga kuha ni sila, mga digital natives, mga post-millennials, mga screenagers. Tanan digital, ila na nang gikaon, kibaw na sila on sa MP3, kibaw sila on sa nang kanang DSLR, kibaw sila on sa nang kanang tanan digital ba, tanan digital. Mas kibaw pa na sila mag-internet kaysa sa ilang maginikanan. Tinood? Kamu na, may mo mag-internet, ako di. Di bitaw? Lagi, no charge. Lagi. Pero, there's more to them than meets the eye, no? Although experts kasi lang internet, they are also very socially aware. Empathizers sila man ka. So, socially aware sila. They are also industrious. They're educated. They're ambitious. They're impressionable. And most especially, they're very, very delicate. Delicate to the point na mo favor sila og better packaged information over concrete nga truths. Nawa, nasag ko. Lagi, sakto to. Sorry, nakulbaan bitaw jud ko di ko ano nani. Anyway, because they favor better packaged information over truths, it gives rise to viral content. Yeah. Doon na ng viral content, sila mo'y mag-give birth sa trends. So, mag-give birth sila sa trends, sila mo'y cool. Nganong na-cool man sila kay sila yung unang mo give birth to trends, di ba? Kay they know the internet like the back of their hand. They know internet way better than any of us old people. I'm saying old, kay I'm relatively old. So they dictate cool because they are always at the cusp of new things. Pero nasa disadvantage ang Generation Z, no? Ang Generation Z kay sobraan na kay sila ka malleable, coupled together with their strong desire for being unique, o ang strong need for validation, nahimo na siya sa kana lang nga grupo nga words akong gibutang diha. Ang Generation Z malleable kay siya to the point nga pwede sila musukang og false propaganda. So, in that essence, nahimo na siya og commodity ang pagka-unique. Anong nahimo man siya og commodity? Kay sila ang nag-give birth sa trends ba? Sila mo'y nagsigi og generate og share og bago nga content. Sila mo'y nag-generate sa viral nga content nga to the point nahimo na siya og commodity. Kay kung moingon ka nga trendy ka, moingon ka unique ka, moingon ka trendy ka, moingon ka trendy ka, mo translate mo siya into business. So, ang uniqueness, ang pagka-different nimo nahimo na siyang unique, one wherein ang ilhanan sa iyang pagka-commodity kay taas kayo ang quantity, meaning daghan kayo ang gipang share, gipang repost, daghan kayo gi-peddle around their friends nga information. Pero ang quality niya, bus kayo. Naka-G pa mo so far. So daghan kayo bago-ron nga information nga gi-share all over the internet, pero gamay ra kayo ang naa-G substance. Most of the time ang gipan-share lack of substance. So ang problem here is ang content, ang lack of substance. Na unique na lang siya for the sake of being cool. Pero kibaw ko nga, ang akong gi-present nga disadvantages, dagko jud kayo. Overwhelming kayo siya, bisag for me. Bisag para nako, or bisag kinsa man siguro na to, overwhelming kayo ang disadvantages. Pero ako, as a designer, mula gina, ito ilang introduction ganiya, lahi daw ko nung maguna-una, lahi daw ko nung mutanaw, butang, which is true, because I like to explore new things. I like to find new meaning. I like to find new ways to develop
messages, concepts. I try to marry them together because I like it. Pero how can you express an idea? Di ba plenty? Di ba? So with that being said, ang strategy na ko nga mag-connect, connect, seek ko different knowledge, may mag-connect, mag-give birth ko new ideas. Naka-better ba na siya sa akong self? Oh, kaayo. Kaayo. Bisag kinsa man siguro, betterment ba na nga makaingon ka nga na kay mga bagong ideas nga gi-entertain sa imong una-una. Ang compromise lang yun noon ani niya. Example lang sa compromise no is ang selfie. Wala lagi nang react. Compromise na siya para nako ang selfie. Di ko niingon nga di ko ganahan hate na ko ang selfie. Kaya man ang paggamit lang sa selfie siguro ang di nako kayo nakuyunan. Kay ang selfie unsa ram gud na ang selfie gud naong nako, naong nimo, naong niya, naong bisag kinsa unya nisik mong gud na siya og validation for realness through likes. So dili siya tinuod. Di ba? Mas nindot nang mag-istorya ta tubangan kay maka-feel kang tinuod ka kaysa sa mag-selfie ka. Pero although a selfie is in a manner of magamit siya in a manner of documentation ba. Ang common nga selfie like kanang stuck in traffic pero walay traffic. Muna common. I'm saying common. Ang common nga selfie, wala man good siya nag-encourage og growth good. So, yeah, selfie. Wala siya akong pasabot ang malleability sa Generation Z. Kay uso man ang selfie, sila tanan nag-selfie sa bahalag, wala labot, wala nada. Kung if only lang if we are willing enough to be forged into something better than what the status quo dictates. Fighter kitang tanan and in good faith di ta mo succumb og false propaganda. I hope so in good faith man. So ladies and gentlemen, where is the truth in a world full of lies? Hebe. Now we answer. Say how? Where? What? Where is the truth in a world full of lies? Now we answer. Ninyo. Anak ko. Wait, di ba mo? Anak ko, ninyo, nato tanan. Say Ashnik. Ha? It's in you ba? Kita tanan, nani na to tanan, nani na tanan. Gano man? It's wherein this struggle for being unique. We should bleh. Mas ba ako? It's within each and every one of us. It is within the struggle of being unique. Kung makakita ta sa atong truths ba? It's because in the struggle, you will see passion. You will find passion for your own truth. And in that passion, you will seek happiness and satisfaction. And in that happiness and satisfaction, you will find the desire for growth and maybe even a small chance of advancing culture, even humanity. Sige. I'm almost done. So does the struggle of being unique still have value in a world wherein trending or being trendy is better favored? And is it all worth the trouble? Katong gi-present na ko nga at disadvantages ganiha ug napab siya value karon. Yes, for me, because it sparks innovation. Yes, because it means to continually grow. Yes, because it means you are real and you don't need validation to be real. Okay, you exist. And yes, because it is my advocacy and I believe in the power of being unique.
So why be sheep when we can all be wolves? Di ba? Wolf. Go wolf! Di lang ko maingon og hipon kay mabanya ko. So we can all be wolves, no? For me, that is the bigger picture. Be unique, not because it is demanded of you or by others, but be unique because you seek growth. Game? Kudi. With that being said, I would like to leave you all with a challenge now. So, what kind of legacy would you like your uniqueness to leave future generations behind? Or would you rather be cool? Thank you.